you called for the reconciliation. So siguro dapat na pag-aralan nila what is on the table, what is not. What will I negotiate, what I cannot commit. But that is reconciliation. Reconciliation with justice. Oh, di ba yun yung pinakakuan? Alam mo ang best way dyan, pabalikin nila si Presidente Duterte, hayingan ng kaso sa local jurisdiction at tingnan natin. Oh, yun naman talaga dapat ang nangyari. Oh, mahirap itong yung sa presidential, alam mo, pag nag-craft ka ng presidential speech, pag sinulat mo yun, para nakasulat na sa bato kasi leader ka eh. So kung sinabi mo reconciliation, dapat napag-aralan mo yun, hindi mo lang sinasabi for the heck of it. Apparently, he became very defensive when he responded to that question. So in the first place, why were you talking about reconciliation when what you really wanted was, I will dictate the terms? That is not reconciliation. Ngayong mga nangyayari, yung trend ngayon sa Marcos Jr. government, with this happenings after the 2025 midterm elections, ito ba'y palubog na o anong nakikita po ninyo na dynamics, ma'am, kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong track ng kanilang liderato? Especially na well-informed po ngayon ng taong bayan sa dami ng mga nagpapaliwanag in layman's term kaugnay po sa tunay na estado ng Pilipinas. Alam mo, I would suggest to the president to stop talking and start moving and start getting on the ground and start, convincing his cabinet, his team. Let's move. Because unless the people see the intent and the hard work, speeches. He has a very good oratorical skills. But look at his approval ratings, his trust ratings. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. Oh, ba't baliktad na naman? Oh, ba't papunta doon? Diba? So once and for all, ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines? And define the messaging you want to do in the next, siguro itong kahit hanggang December. Kasi the next challenge there is yung mga oral arguments na delay o dinelay para hindi masyado mag-impact sa election, pero padating yan. Diba? So, again, kung babalasahin mo, ang dami na namang test na dadating. Kung hindi stable, at wala kang linunch na program, the Marcos administration will be identified for the yearly erosion of trust against the leader and the yearly wastage of money that has characterized this administration. Nakakalungkot kasi nagsimula ng maayos. Pero dahil, biro mo sabihin mo, wala akong control dyan sa mga yan. I mean, a leader, ako dun unbelievable sa akin yon. Because I've seen leaders, kahit hindi mo tao, pag sinabi ng leader, tumigil kayo, dapat sumunod. Pero para niya sabihin, as part of his presidential spiel, ayaw ko ng impeachment, yung mga kaalyado ko, ginawa yung dapat gawin. Pero may iba dyan na hindi ko makokontrol. So ang tanong ko, di ba meron yatang ginawang pub art sa inyo ko yata nakita yun, yung salita niya, bago ng impeachment, yung salita ni Congressman Sandro Marcos at yung salita niya ngayon. Pag pinag-compare mo, sandali, sino ba ang leader? Di ba sino ba ang presidente? Yan. Oo, yan. Kaya sabi ko, ay buti pa kayo, minomonitor nyo, ang daling gumawa, may date pa. Siguro mas okay ang Office of the President
Dapat meron niyang, hindi ko alam kung how they are, but during the time of FBR, meron niya na may notebook siyang na, ito ang sinabi mo sir, ito ang sinabi mo, ito ang commitment mo, checklist, checklist. Ito parang, hindi mo pa natatandaan na sinabi mo ito noon? At ito ang reaksyon ng anak mo, ay number 1 na signatory yan sa impeachment. Di ba? What does that mean? Wala kang hold sa anak mo? Or what does that mean? Ang anak mo, sineset aside ang presidente? And if you look at the reasoning of Congressman Marcos, are those impeachable? Diba? So, ang akin, nanghihinayang ako kasi maganda ang umpisa. Kaso, dahil hindi niya hinawakan ng matindi ang kapangyarihan, at pinabayaan niya na kung sino-sino man ang nagsasabi sa kanya, hindi siya sinusunod. Para mo sabihin, buti pa yung mga kaibigan ko sa private sector. Pag nagsabi, nagagawa. Ako, that for me is problematic because it tells you that in the arena where the president is, when he tells everybody, papunta tayong north, may iba pumupunta ng south. Hindi ba yun is leadership? Na kung kayo'y magkakaalyado or party in government or party in governance, nag-uusap-usap kayo na, dito tayo ha, hindi pwede yan. Ito ang NEPCO ha, wag mo papalitan yan. I mean, these are basic in leadership and politics. The leader commands. The leader instructs. The leader gives orders. And everyone follows. Yes, Congress is an interdependent sila. But my God, that's your first cousin. Right? Kaya nga, sige, ikaw na. Dahil madali mong mapakiusapan, madali mong pagsabihan. Because he is family. Ano nangyari for the past 3 years? And now, the speaker is talking of the 10th Congress. Hindi pa nagko-convene ng 10th Congress. He's already committing that he will be the speaker and he will do this, that. Ngayon ko lang nakita yan sa kasaysayan ng ating bansa. Walang speaker na nag-commit ng susunod na kongreso. Kasi rin-respeto niya yung proseso. Wala tayong magagawa ngayon dito sa nangyari sa atin dahil kung ang presidente mismo hindi niya makontrol ang kanyang first cousin, hindi ang bansa ang may problema, siya may problema. Opo. Ma'am, minsan na lang po kayo naming ma-interview. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Itong panawagan natin, ma'am, ng eleksyon na ayusin ang Pilipinas. Marami kasi ang nagdududa, lalo na sa national race, dito po sa resulta ng eleksyon sa senatorial senatorial race. Lalo na marami ang overvote at maraming mga aberya na nangyari. Gano'n ito kalaking dagok, ma'am, sa present administration na mismong yung electorate ay duda sa resulta ng eleksyon? Magandang tanong yan, MJ, pero mahirap sagutin. Bakit? Kasi COMELEC ang sa tingin ko may problema, yung conduct ng eleksyon may problema. Kahit ang EU observers, they came up with a very, very well-written report made public. It was alarming for them that 20% of the district races were unopposed. They called for a hybrid election. Wala silang sinabi dun sa overvote, pero ngayon lang sa election natin, despite of not having Smartmatic, na ang problema natin, yaang overvote. Okay? Hinihintay ko ang random manual audit, kung ano ang sasabihin tungkol sa overvote. Kasi kung bibilangin mo yung overvote at gagawa ka, mag-extrapolate ka ng data sa scenarios, lalabas mas marami dapat nakapasok na Duterte. Okay? Kaya ako sinasabi na unbelievable yung 5-5
yung equal lang. Pero mas grabing unbelievable yun sa administration who has the machinery and the money, no? But essentially yung ayusin natin ang Pilipinas, actually parang si Pastor nakikita niya yung mangyayari eh, kasi ganun rin ang lumalabas ngayon, di ba? Ayusin natin ang Pilipinas, patakbuhin natin ng tama, maging accountable, maging transparent, tamang gamit sa pera. Mahirap mag-prove kung wala kang proof. At ang recount ay napakagastos. Pero naintindihan ko si Attorney Torion yata nag-file na ng ganyan, no? Hintayin natin yung random manual audit kasi kung makikita sa random manual audit yung improbabilities ng overvote, mukhang may ground. Ang tinitingnan ko pang isa ay yung clustering ng presinto. Kasi dati ang clustering, 500 established precinct, 500 voters, pag cluster mo hanggang 1,000 voters lang. Nagkaroon ng clustering na 5 precincts. So that would mean 5,000. So may makikita kayong mga polling centers na maraming tao at mahaba ang pila. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng reclustering na ganon. Hindi yun usually ginagawa. Usually hanggang 2 lang ang pinagsasama-sama at most 3. Pero yung 5, napakalaking presinto doon. Prof, ang International Observer Mission ay nanawagan na rin po ng hybrid election system para sa 2028, no? Or sa mga future pa natin na mga eleksyon dahil nakikita sila or para na rin maitaguyod na mas katanggap-tanggap ng taong bayan at marami pang maiiwasan. Basahin ko lang yung quote mula dito kay International Coalition for Human Rights in the Philippines Global Council Chairperson Peter Murphy. Sabi niya, the IOM is calling for the adoption of a hybrid election system that combines manual counting at the precinct level with the automated electronic transmission of results. This system would replace the fully automated process and enable an independent and impartial audit and verification of votes, strengthening public trust in the electoral system. Dagdag pa niya dito, the 2025 IOM, similar to the findings of International Observer Mission for the 2022 election, found the massive scale of problems identified in the 2025 elections rendered the election neither free nor open, honest nor fair. Ito naman ay sabi ni IOM Commissioner Andrea Man. Dagdag pa ni Man, the pattern of issues in the election this year speaks to a much larger context of inequality, fascism, foreign influence, and systematic human rights violations against the Filipino people. It is of utmost urgency for the international community to pay heed to these major issues. Anong masasabi niyo po dito, Prof? Admar, nag-agree ako dyan sa hybrid. As early as 2019, we were already calling for a hybrid. Manual ang counting, electronic ang transmission. Bakit? Kasi mahalaga na ang counting mo sa presinto malaman ng taong bayan. Kasi yun, doon lang mabubuksan yung, di ba, pagbukas, magpiprint, gawa ng 9 copies, tsaka ipopost sa labas. Pero beyond that, yun talagang pagbukas ng balota at pagbilang ng taras na nakikita ng taong bayan. Kailangan yun dahil kaya nga tayo inalis ang Smartmatic at nag-Miro para ma-cure yung role ng transparency server. Na Smartmatic lang ang nakakagalaw since 2010. Ang ating automated ay since 2010. So, ang napakahalaga dyan, bago natin ma-pursue yung hybrid, is the amendment
of the revision of our electoral code. As early as 2010 yan. So, napakahalaga itong 20th Congress kung gusto mo talagang paltan. Kasi lahat ng political reform sa Kongreso nangyayari pag malapit ng eleksyon tapos nagkakagulo kung anong lalabas sa BICAM. Umpisahan mo na ngayon. May special kang probably a select committee for elections in 2028 na identify mo na ano yung mga problema at lahat ng kailangang legislative measures in support of a more transparent and accountable count in 2028 ay magawa bago mag-file sa 2027. Alam mo, ang critical pa dyan, Admar, meron pa tayong eleksyon sa October dyan sa BARM. Hindi ko alam kung itutuloy nila o hindi itutuloy dahil dun sa nangyari sa eleksyon sa BARM nitong May 12. Nagkagulo doon, biro mo, may yung SISAP, pinatigil ang isang munisipyo para bumoto. Pwede pa naman yun, dinideny niya, pero nandun siya sa kampo, dun sa lugar na yun. I mean, these things, you cannot do that to BARM. Lalo na ang BARM. Kasi nga, ang gusto ng tao sa BARM, may legitimacy na ang kanilang leader. Hindi na appointed ng Malacanang o papalit-palit. Kita niyo yung ginawa kay Chief Minister. Pinaltan ng tao nila. Tapos yung tao nila, hindi naman cannot control the MILF. So, itong October, kailangang ituloy. Kaso, ang dami pang pending sa Supreme Court tungkol sa election code, tungkol dun sa 66 barangays na hindi bumoto. Ang dami pang problema niyan. Kaya ang kailangan sa atin, masolusyonan ang mga problema para tumakbo ng tama. So yung call ng International Observer Team, at yan hindi sila inalaw bumaba pa sa ibang presinto. Kaya yung ibang observer team, kasi daw sa security, etc., etc. But if you really want to be transparent, we really need these international observers kasi they're the only ones who can call the shot. People who are advocates for electoral reform can do so much, di ba? So, mahalaga yan kasi yung hybrid, we've tried for how many election cycles from 2010 to 2025. Probably adopting the middle of the road, which is hybrid, could solve the problem kasi may maiiwanang resulta ng eleksyon sa presinto at hindi maiipit sa transmission or the following day biglang dinidak namin kasi double entry. I mean, these things should not be happening. But it happened. Diba? So again, we go back. Let's fix it. Let's stop passing the buck. Let's fix it now. Opo. Ma'am, huli na lang po talaga na topic. Balikan ko lang yung naging pahayag po ni Marcos Jr. doon sa pagtanong sa kanya tungkol doon sa survey. May latest survey, ang Pulse Asia, kung saan, kung ihahambing dito sa tapos na siyang presidente, after 3 years, namamayagpag pa rin siya sa rating. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 63 ata siya, kumpara sa 32% ni Marcos Jr. No? Pero ang sabi niya, tingnan din natin yung ibang survey. Binalikan ko yung survey ninyo sa Publicos, parang almost ganito rin. Bagsak din yung kanyang rating, ikukumpara dito sa mga Duterte. Anong masasabi niyo po dito, ma'am? Na parang ang tingin niya, hindi yan ang may tiwala pa rin ng taong bayan sa kanya. Parang ganoon kasi ayaw niyang tanggapin yung yung naging survey sa Pulse Asia. Alam mo, Admar, this is one proof of his going north and going south. When he had that podcast interview with Tunying, he was already acknowledging, di ba? The biggest part of reboot is acknowledging there's a problem. Pero ito, parang ang iba na naman ang pananaw niya, siguro gumising na, ewan ko, this is totally contrary to what he said in that interview. So, going back to the survey, ang survey, na paulit-ulit kong sinasabi, is a snapshot of a point in time.
This survey was taken, I think, May 6 to May 9, which tells us at that point, walang trust ang tao sa kanya. So he cannot come up with a generalization that could be applicable today. Unless he knows, wala naman siyang ginawa from that time of the survey period to today to warrant a statement na isa lang naman niyang survey. So, pag pinagsama-sama mo lahat ang survey, yun yung sinasabi ko parati, gumawa ho kayo ng trend analysis. Kasi sa trend analysis, makikita nyo saan ang bagsak, saan ang taas, nagplaplateau ba? So, para ma-aid kayo kung paano ang gagawin nyong pag-explain sa tao. These are, yung sinasabi nila, oh, trust, kasi kung lang naman yan, explanation. So, ang tanong ko, bakit nyo linagay yung barker nyo during the campaign period? Hindi ba yun nakaka-lead towards distrust? Kasi all day long, sinasabi lang, oh, si Duterte yan, kasalanan ni Duterte yan. That's one. Secondly, you know, I was so surprised with the 63% of former President Duterte. But that is coming from sa ICC. Diba? So it's a snapshot of that time. And we saw the green wave, the surge, the late surge. No? So, doon sa late surge, makikita mo, kaya pala nanalo si ganito. Kaya pala nanalo. Nakita naman natin eh. Diba? I mean, let's take the case of Senator Bato. He was not in the, top 8? He was, at first he was from 8, 9, 10, kuminsan nag-12 pa, kuminsan nawawala pa. Yung kay Vice President Sara, this is already a recovery for her. Kasi when you track the trend, he was going down, she stopped and nagplateau ng 2 survey reading points and then went up. Bakit umakyat? Ano bang ginawa ninyo kay Vice President from day one? 'Di ba? Ang sa lahat ng ayaw ng tao, yung pukulan ng putik sa politika. Okay? Pangalawa, nung sinabi ni Presidente, bumalik ka na, mangampanya ka, hindi siya decided na mangampanya, pero bumaba siya, nangampanya siya. And targeted yung pagbaba niya. So, that resonated to the voters. So, itong trust rating, ano ba yung ginawa during the period? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung hindi ginawa? Ano ba yung weakness? Ano ba yung strength ng bawat personalities na na-measure? So, uncalled for naman na sabihin mo, ay single out mo yung isang survey firm dahil hindi para sa'yo, hindi lumabas na in accordance to what you wanted. Every president has an internal pollster. They have commissioned internal statisticians to study the drop and the increase. And they knew Cebu was gone. That's why they wanted the 20 pesos per kilo. They knew. Saan nanggaling yon? Sa internal polling nila. So, sana wag naman pitikin ang mga polling firm kasi kami nagre-record lang ng nangyari nung period na yon, whether you like it or it is to your favor, that is outside of what we do. We just want to measure sentiments and perceptions of people. Ma'am, gusto niya siya po yung nagpalutang ng reconciliation pero ayaw niya ng mga kondisyon, para bang ang gusto niya forgive and forget. Oo, Admar, di ba? Ano ba ang reconciliation? Sana hindi na lang siya sumagot. Di ba? Kasi leader ka eh. Leader ka. Sa'yo nang galing yung ayaw ko ng marami na akong kaaway. Ayoko na. Oo, para kung pwede lang reconciliation. Syempre lahat nun sa kabila na hinihingan mo na pag-usapan yung reconciliation, ano yun, flinote mo lang? Ano yun, wala kang sinseridad? Kung sasagutin ka na, sandali lang, ibalik mo si Tatay Digong.
Di dapat ang sinagot niya doon, alam mo nyo, yan isang mahirap gawin dahil international na yan. Ayaw niya mag-comment doon eh. Sino ba naggawa ng rendition? Hindi ba sila? So, kung hihingi ka ng reconciliation, bakit ba nabitak? Hindi ba kaya nabitak dahil kay speaker? Hindi ba kaya nabitak dahil dyan sa budget? Hindi ba kaya nabitak dahil gusto nilang pakialaman ang DepEd school building projects? May rason eh kung bakit nabitak. Ngayon, kung sasabihin mo lang, oo, pabor ako sa reconciliation, na hindi mo pala pinag-isipan. Ha? Na babanatan mo yung magkokomentaryo na, sandali lang, kailangan ganito, ganito. Hindi ba ang lahat ng reconciliation kahit sa buong mundo? Negotiation yan. What is on the table? What is not on the table? You called for the reconciliation. So siguro dapat na pag-aralan nila what is on the table, what is not. What will I negotiate? What I cannot commit. But that is reconciliation. Reconciliation with justice. Di ba yun yung pinakakuan? Alam mo, ang best way dyan, pabalikin nila si Presidente Duterte, hayingan ng kaso sa local jurisdiction at tingnan natin. Yun naman talaga dapat ang nangyari. Mahirap itong yung sa presidential, alam mo, pag nag-craft ka ng presidential speech, pag sinulat mo yun, para nakasulat na sa bato kasi leader ka eh. So kung sinabi mo reconciliation, dapat napag-aralan mo yun, hindi mo lang sinasabi for the heck of it. Apparently, he became very defensive when he responded to that question. So in the first place, why were you talking about reconciliation when what you really wanted was, I will dictate the terms? That is not reconciliation. Opo, para siyang ma'am, consistent na hindi consistent. Consistent na inconsistent. Alam mo, ang feeling ko kasi impaired judgment na eh. Kaya kahit yung communication nababaliktad, walang nagsasabi sa kanya, sir, sinabi mo ito. Walang ganun eh. Parang he's a leader on his own. And I mean, for a Marcos to have a barker like Attorney Claire, it means you're rock bottom.